Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Natin ang super typhoon na si Pepito dahil ito na talaga yung may immediate threat sa nakararaming bahagi nga na Southern Luzon at Eastern Visayas sa mga oras na ito. Ngayong alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro ng super typhoon na si Pepito ay nasa laing 250 km silangan ng Huban, Sorsogon. Taglay ni Pepito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 185 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot naman ng hanggang 230 km per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong west-northwest naman sa bilis na 25 km per hour. So mapapansin natin, kahit nasa karagatan pa yung tinatayang mata ng bagyong si Pepito, yung mga kapal na kaulapan nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Bicol Region, sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas at maging dito sa may bandang northeastern part ng Mindanao. So ano nga ba yung mga inaasahan nating senaryo ngayong araw hanggang bukas dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Pepito sa kalupaan nga ng ating bansa? So, tanaw na rin ng ating lawang radar station ang mata ng bagyong Pepito. So, nasa Northern Samar po itong ating radar station na kasama rin po sa mga basehan natin ng lokasyon, lakas at mga posibleng pag-ulan na dala nga ng bagyong Pepito. So, unahin po muna natin yung mga tropical cyclone wind signal na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa. Mayroon po tayong warning signal number 4 dito sa may bandang Catanduanes at yung northeastern portion ng Camarines Sur. Samantala, warning signal or wind signal number 3 naman dito nga sa may bandang eastern portion ng Camarines Norte, northern at saka southeastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, itong northeastern portion ng Sorsogon, dito rin sa may bandang eastern portion ng Northern Samar, dito sa may bandang Eastern Samar. Samantala, wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng yellow, dito sa southeastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Quezon, sa eastern portion ng Rizal, sa Laguna, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Burias at Ticao Island. Ganon din dito sa may bandang central portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, at sa rest ng Northern Samar. Samantala, warning signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ganon din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Rizal, sa may bandang Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, sa Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate. Wind signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, dito nga sa may bandang Biliran, northern at saka central portion ng Leyte, dito rin sa northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, northernmost portion ng Iloilo, at northernmost portion ng Dinagat Island. So para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapaloob, example dito sa northern at saka central portions ng Leyte, ang ating pong tropical cyclone bulletin ay available sa ating official website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Mangyaring pumunta dun sa tropical cyclone segment, i-click nyo po yung tropical or yung Pepito na link, and then may makikita po kayo sa upper right corner PDF file ng latest tropical cyclone bulletin natin. Yun po yung pinapalabas natin at dinidistribute natin sa ating mga partner agencies, sa general public, at kompleto po ang listahan ng mga munisipalidad na nakapaloob nga dito sa mga lugar na may warning signal. So ngayon, maaaring magtatanong naman ng mga kababayan natin, warning signal number 1 sa Metro Manila, pero basically okay pa po ang lagay ng panahon. Malamang dito rin sa mga ilang bahagi, sa kanlurang bahagi ng Luzon. So muling paalala natin, yung lead time or yung palugit bago natin actual na maramdaman yung tinatayang lakas ng bagyo. For example, sa wind signal number 1, up to 61 kilometers per hour, maaaring maramdaman ang lakas ng hangin sa mga lugar na naka-highlight ng light blue in 36 hours or less. So kaya po, dito sa mga lugar na naka-highlight ng blue ay may ample time for preparation pa rin po. Subalit, doon sa lugar na may warning signals number, higher warning or wind signal, mas maliit na po ang lead time.
Kaya ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, ilang araw na rin po tayo nakipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na partner natin sa disaster preparedness and mitigation measure. By this time, hopefully, ay enough na po yung stock ng supply natin at ng mga partner agencies natin at as much as possible, manatili na po sa loob ng kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo, iwasan ng pumalaot, lumabas ng bahay, patuloy na mag-monitor sa updates ng pag-asa at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government officials at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan. Samantala, himay naman natin ano yung inaasahang pagkilos ng bagyong si Pepito in the next 3 to 5 days. Generally, kung titingnan natin, ang magiging pagkilos ng bagyo ay west-northwestward. At mapapansin natin, bukas ng gabi, or ngayong gabi hanggang possibly bukas ng madaling araw, posibleng maglandfall ito dito sa may bandang Catanduanes area. Pero balikan natin yung tinatawag nating area probability, itong parang APA na nakapaloob itong center track, no? Kung titingnan natin itong area of probability, we're not ruling out the possibility ng landfall scenario dito sa may bandang eastern coast ng Camarines Sur or Albay sa parehong oras. Ibig sabihin, posibleng dito talaga sa Catanduanes, posibleng dito sa Albay or Sorsogon area, or along the eastern coast of Quezon or Aurora, bukas ng hapon. So either way, nagbigay na po tayo ng abiso yung mga lugar, hindi lamang yung posibleng tamaan ng sentro, no? Kundi lahat ng binanggit natin kanina na may warning signal or wind signal, dapat handa po. Mapapansin natin na after tumama sa may bandang Catanduanes, kikilos ito patungo ng Central Luzon at posible bukas ng gabi, no? Or mamayang gabi ay dahan-dahan na itong lalagpas ng kalupaan or bukas ng gabi dahan-dahan na lalagpas ng kalupaan ng ating bansa, yung sentro nito. Pero bagamat tinatayang lalagpas na yung sentro dahil napakalawak po ng radius nito, at this point sigurado may mga epekto pa rin po ito sa nakararaming bahagi ng Luzon. And then, yun nga, inaasahan natin, posibleng tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility sa darating na Lunes. So, ano naman yung inaasahan natin pag-ulan, no? Nasimulan natin sa severe winds, sa lakas ng hangin, sa pagkilos in the next 3 to 5 days. Ngayon naman, ano yung epekto in terms of mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa? So, makikita po natin, no? Itong naka-highlight ng pula, ito yung inaasahan natin na intense to torrential rains, more than 200 millimeters, no? So, dito sa Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte, simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali or umaga, or yung halos approaching na yung tanghali, no? Ito yung inaasahan nating posibleng dami ng ulan na bumagsak dito sa mga nabanggit nating lalawigan. Heavy to intense naman po sa mga lugar na naka-highlight ng orange. Dito nga sa lalawigan ng Quezon, Albay, Northern Samar at saka Eastern Samar. Samantala, moderate to heavy rains naman dito sa mga areas na naka-highlight ng yellow. Dito po sa may bandang Sorsogon, itong Masbate, itong Biliran, lalawigan ng Samar at itong Leyte. Simula po ngayong araw hanggang bukas. Samantala, bukas ng mga pananghali hanggang sa Lunes ng mga pananghali, yung ulan naman, mapapansin natin yung maraming pag-ulan ay magiging malawakan ng masasakupan dito sa nakararaming bahagi ng Central Luzon. Dahil nga po inaasahan natin yung pagkilos ng bagyo, no? Paglapit, after dito sa may bandang Bicol region, kikilos palapit naman sa Central Luzon area. So, intense to torrential rain sa mga lalawigan ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Rizal, Quezon. Simula po bukas hanggang sa Lunes ng halos pananghalian. Samantala, moderate to heavy to intense naman po dito sa may bandang orange na areas, dito sa La Union, sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, at Camarines Norte. Moderate to heavy naman sa areas na naka-highlight ng dilaw, Camarines Sur, Marinduque, Batangas, Cagayan, Sabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, at Ilocos Sur. Ngayon, yun na lamang po yung projection natin, no? Dahil inaasahan natin na possible by Monday onwards ay tuluyan ng lalabas nga ng ating area of responsibility in bagyo. That is why, 2 araw na lamang po yung may projected significant amount of rains dito nga sa nakararaming bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. So, himay naman natin ngayon yung posibleng daluyong o storm surge, yung malalakas na alon na pwedeng humampas sa mga coastal areas ng mga ilang lugar na
either direktang tatawirin ng sentro ng bagyong si Pepito or masasakupan ng bagyo sa pagkilos niya palapit nga na ating bansa hanggang sa pagtawid, no? So, nagpalabas po tayo ng storm surge warning at ito nga, more than 3 meters inaasahan natin pwedeng pumalo sa mga dalampasigan or coastal areas ng Camarines Norte, ilang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes at ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Yun naka-highlight ng red. Samantala, 2 to 3 meters naman sa mga coastal areas na naka-highlight ng orange. Albay, Aurora, ilang bahagi ng Batangas, Biliran, ilang bahagi ng Camarines Sur, Eastern Samar, Isabela, La Union, Leyte, Marinduque, Masbate, Northern Samar, maging dito sa may bandang Pangasinan, no, at ilang bahagi ng Quezon dahil nga sa inaasahang pagkilos ng bagyo. Ganon din sa may bandang ilang bahagi ng Samar at ilang bahagi ng Sorsogon, meron din tayong posibleng storm surge na abot ng hanggang 3 metro. Samantala, dito naman sa mga lugar or coastal areas na naka-highlight ng yellow, ang tinatayang taas ng storm surge mula 1 hanggang 2 meters. Dito nga sa Bataan, ilang bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Ilocos Norte at Ilocos Sur, sa La Union, dito rin po sa National Capital Region, particular sa 1st, 4th at 3rd District, sa may bandang Pampanga rin, portion ng Samar, portion ng Sorsogon at Zambales. So ito pong storm surge na to, mapapansin nyo, confined po sa mga coastal areas, no? Binabanggit lang natin yung mga lalawigan dito, pero titingnan natin yung mapa para ma-identify natin ano yung coastal areas. At meron din po tayong available na listahan ng mga munisipalidad. Ayon sa tinataya nating storm surge warning, available din po sa ating website ito, bagong.pagasa.dost.gov.ph para sa kompletong listahan po. Ngayon, tiningnan din natin yung posibleng high tide episode ngayong araw sa ilang bahagi nga ng mga Southern Luzon, Visayas area dahil nga ina-anticipate natin yung paglapit ng bagyo, no? Ang ating pong tidal predictions high tide ay galing sa NAMRIA. Makikita nga natin, no? Dito sa may bandang Samar provinces, Eastern Samar at Samar ngayong araw, meron tayong mga high tide episode. Northern Samar, sa may bandang Sorsogon, Albay, Masbate, Camarines Provinces at Catanduanes. Ngayon, kaya po natin ipinakita ito dahil bukod doon sa projected nating storm surge at pag nagkataon po na meron pa tayong high tide na episode, inaasahan natin posibleng mas mataas pa yung magiging actual na level ng mga pag-alo na pwedeng humampas po sa mga coastal areas ng mga lugar na binanggit natin kanina. Muli, ipapaalala po natin sa ating mga kababayan, no? Ang heavy rainfall, malalakas na hangin, maging storm surge, pwedeng ma-experience din po ng mga lugar na wala sa landfall point. Basta nasa loob po ng peri-peri ng bagyo, basta may warning signal po sila, dapat handa po tayo sa malalakas sa pag-ulan, hangin, at maging sa matataas sa pag-alon sa mga coastal areas or yung daluyong. Para po, mas mapaganda natin yung worst case scenario. Mas maganda po yung ganitong pag-iisip po ba para mas lalo tayong ready sa paparating na bagyo. Samantala, ito po mga lugar na may gale warning, hindi na po papayagan pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. Pinalabas po natin yan kanina alas 5 ng umaga sa lalawigan ng Catanduanes, northern at eastern coast of Camarines Sur, northern coast of Camarines Norte, northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar, eastern coast ng Polillo Island, Albay, Sorsogon, Ticao at Burias Island. Ang gale warning naman po, nagsasabi na ang mga bahaging karagatan nito ay magiging maalon hanggang sa napakaalon dahil sa paparating na bagyo. At asahan po natin na mas lalawak pa yung mga lugar na i-highlight natin ng red. Actually, kahit po walang highlight na red, basta may warning signal, as much as possible, wag na pong pumalaot yung mga kababayan natin sa mga bahaging karagatan ng mga lugar na may warning signal. Samantala, may isa pa tayong binabantayan, no? Ang bagyong si Ophel, bagamat malayo na ito sa kalupaan ng ating bansa, nasa loob pa rin po ng area of responsibility. Kahapon, lumabas bahagya, muling pumasok. At kanina alas 10 ng umaga, nasa around 225 kilometers ang layo northwest ng Itbay at Batanes. Taglay ng tropical storm na si Ophel, lakas ng hangin, 65 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso, 80 kilometers per hour naman. At ang pagkilos, northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil malayo sa kalupaan ng ating bansa, wala po tayong nakataas na warning signal naman na associated with bagyong Ophel. Pero ulitin ko, yung kaninang binanggit natin mga warning signal, maging yung storm surge prediction at saka yung mga ulan, associated po yon with bagyong Pepito.
At makikita natin sa forecast track naman ni Ophel na ito ay posibleng ang tumawid na southern part of Taiwan bago tuluyang humina na bilang isang low pressure. So kaya po subject for monitoring pa rin ng Pag-asa ang bagyong Ophel kahit hindi na nakaka-apekto, basta nasa loob po ng ating air responsibility, patuloy tayong magmo-monitor at magbibigay ng tropical cyclone bulletin.